Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, napakita ko na to dati, kaso hindi ko pa nagagawa. Ngayon pa lang natin gagawin itong DIY motorcycle battery gamit itong custom BMS na to, mga ka-DIY. Ito ay nahanap ko lang din sa Shopee. So sabi, goods to sa mga FI na mga motor kagaya ni Click, mga ka-DIY. Kasi nga may lumalabas minsan na battery indicator, sabi, tsaka minsan daw check engine sa iba. So ngayon, gamit daw itong custom BMS na to para sa motor talaga, dapat mawala na yung mga yun, mga ka-DIY. So malalaman natin. So dito ko pala siya binili sa Shopee. Ito nga pala yung, ayan o, yung video ng seller. So panoorin muna natin, mga ka-DIY. Monitor at control sa lahat, and balance resistors at may temperature sensor. Ito naman ang 650 amps may temperature sensor din. Wait lang, mga ka-DIY ha, meron nga palang mag-hi sa inyo. Hello mga ka-DIY, subscribe! Oh, ayan na, may reminder na kayo every video. Baka hindi ka pa nagsasubscribe, click nyo na yung subscribe button dyan. Mahiya naman kayo kay Kid DIY. So continue natin. Sa B- at saka B- para high current. Ito ang sample finished product niya. Ito yung B-, B1 ito, then B2 naman is galing dito, may ilalim, saka yung B3 papunta dito sa baba. So ayan, yung B4 naman post na natin yan, mga ka-DIY. So yung picture nyan, ayan siya, mga ka-DIY, custom board daw siya. Merong 350 tsaka 500 amps or 600 amps. Ito yung mas malalaki, big bike daw to. Ito naman yung mga 150cc below, mga ka-DIY. Ayan o. Itong nasa akin ay yung 350 amps version. So try natin kay Honda Click, kay Clicky ko, kay Mickey, kung gagana at okay ba tong BMS na to, mga ka-DIY. Siya nga pala nagkakahalaga to ng 450 pesos nung binili ko to eh. Kaso ngayon sold out. Ang meron na lang yung isang version, yung mas malaki. Pero siguro magkakastock naman si sir kasi mukhang madaming bumibili. Base sa review, madami na siyang sold, mga ka-DIY. So ayan, buuin natin, mga ka-DIY. Madali lang naman. Gagamitin ko pala yung dati ko ng battery na binuo. So gamit itong BMS na itong, mga ka-DIY, kasi extra battery ko lang naman siya. So kung hindi nyo pa napanood yun, ilalagay ko na lang yung link dito para makita nyo paano i-assemble yung battery. So napakadali lang naman yan, isi-series lang natin yung 4 na cell. So ito na yung main negative at ito na yung main positive. Kita nyo, nakakabit na yung positive dun sa may battery natin, oh, battery terminal. So hindi ko na tinanggal pati yung negative nung battery terminal. So itong negative na to, ikabit na natin yan dito sa main negative ng battery. So dito, mga ka-DIY. So dyan ko na siya ipopwesto. Idikit na natin. So ayan. Ay. So i-spot weld ko na lang yan, mga ka-DIY. Mukhang pwede naman siya i-spot weld eh. Try natin ha. Kung okay ba siya i-spot weld para hindi ko naihinang. Ayun, okay lang. Kasi may makapal naman siyang ganito, mga ka-DIY. Pang spot weld talaga yung mga pads na to eh. Ayan o. So ayan. Pero kung wala kang spot welder, pwede namang ihinang yan, mga ka-DIY. Ngayon yung mga wire, 'di ba, nalagay na natin yung B negative. Ang sunod diyan ay B+, ay yung B1. So yung B1 is kabilang side lang ng battery na to. So itong wire na to na yon. So i-connect natin diyan, putulin na lang natin. B negative yung unang cell na negative, tapos B1 yung kabilang side nitong battery na to. Ayan, tapos sunod dyan ay yung B2. B2 naman, mga ka-DIY, kabilang side, kasi nakakonekto dito naman sa kabilang side itong wire na to, mga ka-DIY. So putulin lang natin yung sakto lang na hindi masyadong mahaba.
Tapos ito pwede na rin natin tong dagdagan para sigurado. Pero kung sa mga big bike, mas maganda talaga doblehan nyo yung yan. Para kung hindi man solid yung spot weld, o di at least may hinang na siya. Ito naman B2 mga ka-DIY. So ayan. Sumunod naman ay B3. Siyempre yung kabilang side naman ito. Ito yun mga ka-DIY. Yung video naman ni sir, yung pinagbilhan natin ito, meron naman siyang instruction din. Madali nyo lang din masusundan. So yung mismong seller, meron din siyang video yung pinakita ko sa inyo kanina. So hindi rin kayo maliligaw. Pang ilang version na ata natin to ng battery mga ka-DIY So pwede ko talaga to spot weld na lang lahat. Kaso syempre gusto ko nga ipakita rin sa inyo na pwede rin naman siyang hinangin. So yung pinakahuli, yung B+ nga, ito, kabit na natin yung ating balancing wire. So yan, balance lead. So ayan. So kumpleto na yan mga ka-DIY. Iko-connect lang natin itong negative P. P negative, nakikita nyo P negative, yan na yung papunta dito sa ating battery terminal. So lagyan natin ng soldering lead. So ingatan nyo lang, huwag nyo lang i-overheat mga ka-DIY kasi baka masira yung ating BMS board. Sabi rin ni seller, ingatan lang natin. Ayan. Balatan ko lang to. Ating main negative terminal. So ayan, and then i-connect na natin. So ayan, tapos na siya mga ka-DIY. So testingin natin yung voltage, kung ilan na yung lalabas sa ating battery terminal, negative, positive. So ayan, ngayon tulog yung BMS 1.3 lang Pero kapag dito at saka dito, meron tayong 13.76, 13.6. So ayan, try natin i-charge mga ka-DIY para magising yung ating BMS. So ayan, sinuplayan ko na siya. Ngayon i-check natin. Kasi ganun lang naman bumuhay ng BMS pag natulog is supplyan nyo lang mga ka-DIY. Negative natin, then positive. So ayun, gising na yung BMS natin. Meron tayong 13.8 mga ka-DIY. Ngayon isalpak na natin yan. Siya nga pala, ganyan na yung arrangement niya. Kasyang-kasya na yan. Saktong-sakto yan sa ating case mga ka-DIY. Ayan o. Shoot. Swak na swak. O, diba? Goods na goods yung BMS. Kasi naka-design talaga siya pang motor Saktong-sakto siya mga ka-DIY. Lagyan nyo na lang ng foam dito para hindi gagalaw. Pero all goods na yan sak na swak. Ngayon, ikabit ko na kay click at itry natin mga ka-DIY kung goods na goods ba siya. Mga ka-DIY, nakabit na natin yung ating bagong battery na may bagong BMS. Ito yung pinagpalitan natin. Diyan muna siya. Try natin. First time to mga ka-DIY So ayan, try natin i-start. So goods naman wala namang lumabas na low battery indicator sa ating panel. So try ulit natin isa pa. Goods mga ka-DIY.
So after siguro 2 weeks, mga ka-DIY, update ko kayo, or isang buwan kung magkakaroon ba ng problema yung ating bagong battery. So yun lang para sa video na to. Kung interested kayo, check nyo na lang yung link sa YouTube Shopping. Ayun mga ka-DIY, andito lang yun sa left, pindutin nyo lang yung basket dyan, and then nakalink na dyan kung saan ko nabili yung mga parts na ating ginamit para sa ating DIY motorcycle battery. So yun lang mga ka-DIY, maraming salamat and thank you for watching.